Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card po ni Virgo, we have the King of Swords. Si King of Swords, this is someone na nasa mataas na posisyon sa trabaho niya. Po pwedeng this is matured na tao, pwedeng gano'n. Marami ng experiences, marami na siyang alam sa buhay, matalino. Uh, so, po pwedeng you are going to reach out to someone na katulad ni King of Swords. No? Baka meron kang katanungan, meron hihingi ka ng advice, pwedeng ganun. No? Kaya siya ang lalapitan mo. So, what else? We have the Five of Cups. May kinakalungkot ka. Po pwede na yung isasangguni mo, itatanong mo kay King of Swords. This could be someone na ito yung pinoproblema mo. Kung ano man itong ikinalulungkot mo. Po pwedeng this is a missed opportunity. Pwede rin na expectations mo to na hindi na-meet. So, maaaring pinoproblema mo yun, iniisip mo, what have I done? 'Di ba? Bakit hindi ko pa rin maisakatuparan yung gusto ko? Bakit hindi pa rin dumadating yung gusto ko or hinihingi ko? Pwedeng ganon, ano? Or this could be something else, 'di ba? Pwedeng nawawalan ka lang ng gana sa buhay, nawawalan ng direksyon, gano'n, 'no? So, for whatever reason kasi feeling down, 'no, ang iba sa inyo Virgo, you're feeling down, nalulungkot. So, kung ano man ang dahilan ng iyong kinalulungkot dito, pupuwedeng lalapit ka kay kung sino man ito, si King of Swords at baka, doon ka hihingi ng opinyon, 'di ba? Baka meron siya lang pinipili mong pagkuwentuhan, maaaring siya yung pinagkakatiwalaan mo. So, puwedeng gano'n din ang ganap dito. No, pupuwedeng siya din makakapagbigay sa'yo ng enlightenment, 'di ba? Makapagbigay sa'yo ng input. So, we have Seven of Swords. Ayan. So, this is reminder para sa inyo Virgo, okay? Na mag-iingat ka sa mga tao na kinakausap mo, mga tao na nandiyan diyan sa paligid mo. Maging mapagmatyag ka. You are a highly sensitive person, highly intuitive person kayo. Kaya pakiramdaman mo yung mga tao sa paligid mo at alamin mo dito, no? Kung sino dito yung mapagkakatiwalaan at hindi. Kasi there could be someone dito na po pwedeng, alam mo yun, po pwedeng manloloko lang sa'yo. There could be someone dito na po pwedeng mambubudo lang sa'yo, ganun, no? So, yun, figure out, no? Figure out kung ah, ano, anong magagawa mo para to protect yourself from these people. Alright? Basta huwag kang magtitiwala ng 100%. Do not give information sa kanila na hindi naman kailangan, diba? Para wala silang masyadong alam sa'yo. Okay? So, tignan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And also, kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, so just click the join button sa baba ng video. Ayan, naghiwa-hiwala na yung bigat kasi. So, we have the River Queen. Ayan, flow and let go. Natural movement. Diba? So, parang naririnig ko dito, ibaba mo, isuko. Kumbaga, or ibaba yung mga expectations ninyo para hindi kayo masyadong masaktan, hindi kayo masyadong ma-frustrate, just in case hindi nangyari or hindi ibinigay sa'yo ng universe kung ano yung expectations ninyo. So, it's better to just offer everything to God, Let go and let God, kumbaga,
Diba? Let go and let God help you. Alright? At wag mong ipagpilitan na. Wag mo nang i-insist kung ano yung gustong-gusto mong maging outcome sa mga ginagawa mo. Diba? Wag mong ipagpilitan. Okay lang na you work hard for it. Gawin mo kung ano yung sa tingin mong ang kailangan mong gawin, 'di ba? To make it happen. Pero walang walang sapilitan, you know? Kung ano maging resulta, fine, 'di ba? Pero yung bang talagang ipipilit mo, i-insist mo yung gusto mo, wag na lang. Kasi yun nga, pupuwedeng ma-frustrate ka lang, pupuwedeng masaktan ka lang, 'di ba? Ma-disappoint ka lang. So you just continue to do whatever it is necessary na sa tingin mo yun ang makakatulong sa'yo, then go for it. Pero, everything else, 'di ba, just let it go, let it flow, sabihin mo na lang sa universe na siya ng bahala sa'yo at, makinig ka sa mga gabay niya, makinig ka sa intuition mo at, nandiya diyan yung gabay, direction na ibibigay sa'yo ng universe. Okay, kung saan ka na papunta, ano ng gagawin mo, okay? So we have the Phoenix, surrender to change. Okay? Kasi nga naman, 'di ba, lahat naman nagbabago. Walang permanente sa mundo. Okay? Lagi mong tatandaan 'yan. Everything changes, everyone changes. Kaya you really can't expect na one thing, yun na yun. Yun na yun. Wala. Kasi kahit sa isang saglit pwedeng magbago ang lahat. 'Di ba? Kaya you'd rather surrender to the universe, you'd rather surrender to the divine, surrender to change kasi yun ang laging-laging nangyayari, you know. So, since this is also a phoenix, so siguro ang iba sa inyo is also going to rise above your situation. Makakaahon ka na din sa problema. Kung meron kang mga pinagdadaanang medyo challenging sa buhay, it feels like to me na this is the time that you are going to rise above that. Magtatagumpay ka na din, na po pwedeng malulusutan mo din ang mga problemang ito, mahahanapan mo din ng way out, ang mga obstacles na po pwedeng nandiyan dyan sa harapan mo, at yun, makakaahon ka, no? Makakabangon ka din. So, we have the altar priestess. Ayan, so, natatawa lang ako kasi ito iniisip ko before ko gawin ang reading na ito iniisip ko na magsisindi ako ng kandila. So, natawa lang ako. Parang message din ito para sa akin, di ba? So, yun, the altar priestess. Maybe you are going to do some kind of ritual ngayon. Maaring, ano bang araw ngayon? Today is Thursday. So, today is the day of Jupiter, diba? Yung planet na related sa abundance, prosperity. So, baka ang iba sa inyo may mga ritual na gagawin sa araw na ito, diba? To call on the Jupiter. Kaya, maaring ito yon. So, maaring yun ang piniprepare ninyo. At, ang iba po pwedeng magdadasal for something, for whatever reason. Yun. So, maaring yun ang pinagkakabalahan mo sa ngayon. At yun ang maaring iniisip mo din, katulad ko, bago ako nag-reading, iniisip ko na I'm going to lit a candle and pray, ganun. So, yun, maaring ganun din ang gagawin ninyo sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.